Magandang gabi saan man kayo naroon ngayon. Salamat po muli sa Panginoon na nagpapahintulot sa ating makapagpatuloy dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo na po ang bahalang tumimbang kung ang aming ipinaglilingkod sa inyo ay sa inyong judgment ay may halong pandaraya o matapat naming sinasabi sa inyo o meron ba kaming masamang interes sa pagsasabi nito. Pati doon sa mga galit sa amin. Nakarating na ako sa iba't ibang panig ng mundo. I'm doing the same thing. Hindi po masasabi na ako ay nakikinabang personal at nagpapayaman gaya ng ibang mga pastor. Hanggang ngayon, pati si kapatid na Daniel, meron siyang mga loans. Ginagamit po namin ito sa paggagawa ng mga serbisyo sa kapwa. Meron tayong libreng paaralan mula kinder hanggang kolehiyo. Libre pati pagkain, mga computer, mga libro, uniforme libre. Meron pang mga full scholars na pati pamasahe at allowance ay meron tayong ibinibigay. Ito pong lahat ay ginagastusan natin ng milyon-milyong halaga ng salapi. Ang atin pong broadcast sa buong mundo, meron po tayong satellite providers para marating pati yung mga nasa malalayong bahagi ng mundo na hindi nararating ng internet sa pamamagitan ng satellite. Meron po tayong satellite providers na buong mundo ay nako-cover. Ito, mga ginagastusan po ito ng milyon-milyong salapi. Meron din po tayong mga kawang gawa. Maaaring hindi alam ng iba, pero siguro marami nang nakakaalam na meron tayong araw-araw na medical mission, araw-araw na feeding program. Nakarating na po ito pati sa ibang panig ng mundo. Dito sa Brazil, saka doon sa Haiti, may mga feeding program tayo, miski sa Singapore. Lahat po ng ito ginagastusan ng pera. Ang isang bagay na gusto kong maintindihan niyo mga kapatid, hindi po tayo nanghihingi ng pera sa daan, ni hindi tayo tumatanggap ng tulong sa mga nasa labas ng iglesia. Itinataguyod po ito ng iglesia ng Diyos, at kung meron pa kaming magagawang paraan para umayuda, gumagawa kami ng kapatid na Daniel ng personal naming magagawa sa aming sariling kita para makagawa ng kabutihan. Siguro po yun ang aking vocation, masasabi. Yun ang aking calling, na yung alam ko kasing mabuti gawin ko sa kapwa. Ang isa sa alam kong mabuti, ituro sa inyo yung sa aking mataimtim na paniniwala, inililigaw ng mga pastor, ipinagkakait sa mga tao. Nasa Biblia po kasi yun eh. Doon sa Jeremias Kapitulo 23, ganito po ang sabi sa 30. Pakinggan nyo. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Maliwanag po, sabi ng Panginoon, laban ako sa mga propeta na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ito po ay matagal nang nakasulat sa Biblia. Meron pong mga magnanakaw ng salita. Imbis na ang salita ng Diyos ay kanila pong ibahagi sa kapwa, ikinukubli nila ito, ninanakaw nila. Kaya ang mga pastor, tinatawag ng Panginoong Hesus, mga tulisan at magnanakaw. Sa maraming ideya, magnanakaw sila. Magnanakaw ng pera, magnanakaw ng kaligtasan, magnanakaw ng benepisyo ng tao na inilaan ng Diyos para sa lahat ng tao sana.
Pero merong mga na-deprive, merong napagkaitan, merong mga tao na hindi nagkaroon ng magandang chance para makilala yung katotohanan. May mga namatay na nga na namatay sa maling paniniwala. Yun po ang aking gustong maagapan habang sana ang isang tao'y buhay ay makilala niya yung aral ng Diyos. Kasi meron pong ganun mapapagkaitan talaga. Nasa Biblia po yun Sa 3:17 ng Ezekiel, patuloy sa 18. Ganito po ang nakasulat doon. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Tingnan nyo yan mga kapatid, napagkaitan yan Pag sinabi ko sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan. May nilagay ang Diyos ng mga bantay, mga mangaral sa Israel nung araw. Sabi ng Diyos sa mga mangangaral, pagka sinabi ko sa masama, wala kang pagsalang mamamatay dahil sa iyong ginagawang masama. Hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Kaya pananagutan po ng pastor yan Maselan po ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ipagpaumanhin nyo na yung mga galit sa akin pagka nasasabi ko, mali ang turo. Yun kasi ang alam ko na nakabatay sa Biblia. Hindi pwede naman nila sabihin mali ang turo ko. No? Kanya-kanya lang naman pong ideya, opinion. Pero ako, iniiwasan ko po yung mag-opinion Ako, lahat ng sinasabi ko, pinabasa ko sa Biblia. Bahala na po kayong tumimbang, magsuri, mga kababayan, para kahit ayaw nyo sa akin, galit kayo sa akin. Basta pakiusap ko lang, pakinggan nyo yung salita ng Diyos. At dumating sana ang panahon, maunawaan ninyo na wala kaming masamang layunin sa kanino man. Hindi kami nagpapayaman kagaya ng ibang pastor. Hindi kami nanghihingi sa daan sa mga hindi namin kasamahan sa pananampalataya. At kung meron kaming kaunting aming sariling kita, kumikita naman po kasi ako. Meron akong mga negosyo. Hindi po kagaya ng mga bawal maghanap buhay. Bawal daw sa Biblia yung maghanap buhay. Which is mali. Kasi si Apostol Pablo naghahanap buhay para may pantustos sa kailangan niya Gumagawa siya ng mga tolda, mga tent, nakasulat yan sa 18 ng Gawa, versikulo 3 hanggang 4. Kaya ang alam ko, yung ginagawa ko tama, naghahanap buhay ako para yung kinita ko, ma-share ko sa kapwa ko tao. At marami pong saksi dyan, libu-libong tao na ang nakinabang sa aking ginagawang paghahanap buhay sa iba't ibang mga negosyong mapagkakakitaan ng marangal na paraan. Hindi ko naman kailangan na sabihin pa kung ano-ano Bulgar po yan Kaya po, wala kaming masamang sa abot ng aking kaisipan
at mabuting konsyensya. Wala po akong masamang ginagawa o dinatangkang gawain sa kapwa. Pati ang aking pamumuhay, paghahanap buhay, binasi ko sa Biblia kasi mga apostol na, gumagawa na ng milagro, naghahanap pa rin ng pantustos nila sa buhay. Gaya nga ni Pablo at saka ng kanyang mga kasamahan. Si Pablo, naghahanap buhay. Kaya sa 18:2 ng gawa, pakinggan niyo mga kapatid. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma, at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Nakita niyo mga kapatid, si Apostol Pablo, apostol na. Bumubuhay pa ng patay, pero naghahanap buhay. Paano mo ngayon sasabihin bawal maghanap buhay? Kung ang hanap buhay mo naman, hindi naman makakahadlang sa iyong paglilingkod kay Kristo. Ang isang ginagamit nila dyan, hindi kayo po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya bawal maghanap buhay. Pero hindi nila kinukuha yung essence at saka yung konteksto ng sinabi ni Kristo sa Mateo na sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa, iibigin niya ang ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi naman kung naghanap buhay ka, naglilingkod ka sa kayamanan. Naghahanap buhay ka lang para pandugtong sa pangangailangan, para wag kang manghingi sa tagalabas, para wag mong tapatan ng kahon ng bisita sa pagkakatipon, para wag kang manghingi sa airport, para wag kang manghingi sa mga kalye, sa palengke, kung saan-saan. Mahanap ka lang pandugtong. Gaya ng ginawa ni Pablo. Ipinagtapat niya pa ito sa mga kapatid sa iglesia. Sa 20:33 ng gawa hanggang 34. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Ayon, maliwanag. Hindi ko inimbot ang ginto, ang pilak ng sino man, pati pananamit. Nalalaman ninyo ang kamay na ito, naglilingkod sa kinakailangan ko. Naghahanap buhay nga kasi siya. At sa aking mga kasamahan, pati yung kanyang mga kasamahan na dadamay ni Pablo, sa kinikita niya, naglilingkod ka itong aking mga kamay. Kaya sabi niyang Apostol Pablo, ang mga kamay na ito naglilingkod sa kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Kami gumagawa ng aming mga kamay. Sabi niya dun sa Korinto, nang para bang siya ay pinagdududahan ng mga Kristiyano sa Korinto. Sabi niya, di ba ako ay apostol? Di ba ako ay malaya? Tapos, bandang huli, sinabi niya, hindi namin ginamit ang karapatang ito na meron silang karapatang kumain, uminom, magsama ng isang asawang sumasampalataya, parang isang sundalo na may sweldo. Sabi niya, pagkatapos niya sabihin lahat ito, sino nagtanim ng ubas, hindi kumain ng bunga niya. O sino nag-alaga ng kawan, hindi kumain ng gatas ng kawan. Tapos sabi niya, hindi ko ginamit ang matuwid na ito sapagkat ang sabi niya, gumagawa sa aking mga kamay. Sabi niya, basahin mo sa 9:12, kapatid na Daniel.
Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi namin ginamit ang karapatang ito na umasa kami sa sweldo sa iglesia o kaya kami ay magpasasa, sabi ni Pablo. Kundi tinitiis namin ang lahat ng bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. At saka doon sa isang talata dyan na nagsisigawa ng aming mga kamay, sabi niya, sa 4:12, kapatid na Daniel, 4:11 mo umpisahan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Nakita nyo mga kapatid? Kami ay kay nagpapagal, gumagawa ng aming sariling mga kamay. Naghanap buhay siya. Nalalaman nyo ang mga kamay na ito, tinuturo niya yung kamay sa mga kapatid, ay naglingkod sa kinakailangan ko at ng aking mga kasamahan. Gumagawa siya ng mga tolda, mga portable tent para kumita siya. Yun ang kanyang hanap buhay. Pero para sabihin mo, bawal ang hanap buhay. Mali yan, mga kapatid. Pagka talagang wala kang pagkukunan, ano naman ang masama kung maghanap buhay ka? Kung hindi ka naman manloloko sa kapwa at hindi ka naman maglilingkod sa dalawang Panginoon. Sabi ko nga sa sarili ko, Panginoon, sana po kung mali ako, patawarin mo ako. Pero hindi ako naghahanap buhay para maglingkod sa kayamanan. Naghahanap buhay ako. Alam ng Diyos yun hindi mo naman kailangan paliwanag. Alam ng Diyos na kaya ka naghahanap buhay, gusto mo lang na makatulong ka rin sa mga kapatid na kagaya ng mga naitayo nating hanap buhay. Awa ng Diyos, libo-libo ng kapatid ang naka-empleyo sa ating mga hanap buhay para makatulong pati sa kanilang mga sambahayan. Ang punto ko, hindi bawal na ang pastor o ang mangangaral ay magpagal, gumawa ng kamay, maghanap buhay para pandugtong, hindi para maglingkod sa kayamanan. Ngayon, patuloy tayo sa ating pong pag-aaral nitong ating Bible study. Yung pagkakilala sa Ama at sa Anak na nagkakontra-kontra ng maraming iglesia. Di ba natatandaan nyo? Pinag-aaralan natin yung mga contradiction daw, etc. Sa Biblia po, walang contradiction, mga kapatid. Sa Biblia, lahat ng salita ng Diyos, tama. Pero ang contradiction, ang problema, ay ang mga pastor, sila ang nagkontra-kontra eh. Sabi ng isang pastor, si Kristo tao. Sabi ng isang pastor, si Kristo raw ang Ama. Sabi naman ng isang pastor, siya rin yung anak. Yun ang mga oneness na sinasabi. Siya rin ang Espiritu Santo. Marami silang sinasabi. At sila ang magkakakontra. Meron nagsasabi na ang Kristo ay tao. Meron nagsasabi ang Kristo ay Diyos. Meron nagsasabi na si Kristo daw maliit na Diyos. Saksi ni Jehovah yun. Minaliit yung pagka-Diyos ni Kristo. Meron tayong mga dokumento niyan eh. Ibalik tanaw ko lang sa inyo yung sabi ng Panginoong Kristo. Lahat ng mga bagay ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Maliwanag po yung deklarasyon na yan ng Panginoon Kristo. Ang full knowledge of the Father
is in Christ, and full knowledge of the Son is with the Father. And to those whom the Son wants to reveal it. Yan po nakasulat. Ngayon, hahanap tayo ng revelation mula kay Kristo na magpapatunay sa atin na si Kristo hindi tao. Sa saksi ni Jehova, si Kristo ay nilalang. Yan po ay nakasulat doon sa Cults and Isms ni J. Oswald Sanders. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po yung nasa page 81. Christ is regarded only as a created being, the chief of angels and the highest of God's creation. His true deity is stoutly denied. In support of their doctrine, they appeal to their emphatic diaglot version of the Bible. John 1:1 is rendered, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the God was the Word." Greek scholars combine to pronounce this translation as entirely without warrant and uphold the rendering in the authorized version. He was the first and direct creation of Jehovah God. He was the start of God's creative work. When Jesus was on earth, he was a perfect man, nothing more and nothing less. Jesus was not God the Son. Christ Jesus, the divine, was born 3 days after the crucifixion. Ayan. Yan mga antigong impormasyon na ipinakalat ng saksi ni Jehova sa Amerika. When Jesus was on earth, he was a perfect man, nothing more and nothing less. Ano lang, tao lang si Kristo, perfectong tao. Pero wala na raw mas higit pa at nothing less. At yan naman ay kinokontra ng Katoliko. Nansabi naman ng Katoliko, si Kristo raw, tunay na tao, tunay pan Diyos. Nagkadalawa naman ng tunay yun. Paano mo naman sasabihin tunay na tao kung tunay na Diyos? Yun ang aral ng Katoliko. Tunay na tao si Kristo, tunay na Diyos pa. Basahin natin ang librong Katoliko. Siya ang inyong pakinggan. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang lathalang ito sa page 40 ng librong Katoliko. Si Jesucristo ay tinatawag na ang iisang anak ng Diyos, sapagkat mula sa magpakailanman ay siya ang bugtong na anak ng Diyos at tunay na Diyos na tulad sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Tayo naman ay mga anak ng Diyos, ngunit tayo ay inaaring anak ng Diyos lamang sa pamamagitan ng biyayang nagpapabanal. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos na naging tao. Kaya si Jesucristo ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Sa Katoliko po, si Kristo, Diyos na totoo, tao rin namang totoo. Sa saksi ni Jehova, si Kristo ay parang maliit na Diyos, no? At walang pagka-Diyos para sa kanila kung minsan may mga lathala sila, kagaya niya na wala raw pagka-Diyos nang nasa lupa raw si Kristo, perfect tao siya, walang nothing more and nothing less, sabi ng Jehovah's Witnesses. At si Kristo raw ay created being, nilikha raw siya ng Diyos. Wala pong mababasa sa Biblia na si Kristo nilikha. Wala po. Ang nababasa, pinanganak siya ng Diyos. Yan po ang ating tratuhin ngayon. Para baka sakali magkita-kita tayo, no? Saksi ni Jehova, Katoliko at iba pa. Kasi merong mga tao rin na iba na naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos eh. Kaya maraming magkakakampi dyan. Tatratuhin po natin ito sa isang paraang lalawak ang ating pananaw mula sa mga nakasulat sa Biblia. Gusto ko pong bumasa ng isang talata, kapatid na Daniel, sa 8:12 ng Kawikaan.
Bumasa tayo, kapatid na Daniel. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Ang nagsasalita po rito, ang karunungan ng Diyos. Sabi ng karunungan, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. So, ang nagsasalita karunungan. Pagdating sa 22, ang sabi ng karunungan, tuloy natin. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Aba, maganda pala ito. Ang karunungan pala, hindi nilikha ng Diyos. Sabi niya, the Lord possessed me, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, sabi ng karunungan. Bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Aba, hindi pala siya kasama sa mga ginawa. Kasi yung karunungan, nauna sa ginawa. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Ayan. Hindi pa pala gumagawa ang Diyos, kasama niya na itong karunungan na nagsasalita sa Kawikaan 8:22. Ano raw ang kalagayan niya noon, mga kapatid? Inari siya ng Panginoon. Nasa Diyos siya. He is with God. Yung karunungan is with God. Tapos, ang sabi niya sa 23, kung itutuloy natin, kapatid na Daniel, sabi nung karunungan, Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. ayan, ang nagsasalita po ay ang karunungan ng Diyos. Kamangha-mangha itong sinasabi ng karunungan ng Diyos Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Ba, mapakalalim nun Sa pasimula ng lakad ng Diyos, the Lord possessed me in the beginning of His way. Sa Spanish, ang nakalagay dyan ay, El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Sa Portuguese, ang sabi dyan ay, O Señor me poseyó no principio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Yan. Ang nagsasalita po karunungan, yung palang langit nung ginagawa, nandun na siya kasama na ng Ama, ng kanyang gawin ang langit, naroon ako. Meron siyang lugar na tinutukoy na nandun siya. Nang itatag ng Diyos ang langit, meron siyang kinaloroon ng lugar. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Tapos sabi niya, samantalang hindi pa nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Wala pa palang lupa, wala pa planet Earth. Samantalang nililikha ang lupa.
ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Sa 27, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Meron siyang lugar na kinaroroonan. Itinatatag ng Diyos ang langit. Ibig sabihin, wala pang langit. Pero nandoon na yung karunungan. Mag-isip kayo, mga kababayan. Ang nagsasalita ay ang karunungan. Ngayon, nung ito ay ipaliwanag ko doon sa Pampanga, sa Guagua, kaya mo ba ikang patunayan na yung karunungan na yan si Kristo? Sabi niya, oo kako. Tapos kasabi-sabi, bate ka sa Biblia, ang nakalagay, she. Ang karunungan ay she. Binasa yung nandun sa Kawikaan din. Ang sabi po doon, sa 8.1, pakibasa mo muna tuloy-tuloy 8.1 hanggang 3, kapatid na Daniel, sa Tagalog, tapos saka natin Englishin. Hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga pintuang bayan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan, siya'y humihiyaw ng malakas. Karunungan ang tinutukoy. Siya'y humihiyaw ng malakas. Kaya kung babasahin natin sa Ingles, ang ating mababasa ganito, mga kapatid. Pakinggan nyo. Doth not wisdom cry, and understanding put forth her voice? She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. Kung yung karunungan ni si Kristo, ba't ang ginagamit na pronoun ay she at saka her? Sabi ko, alam mo ka ako, kapatid, simple lang naman yan, magtanong ka sa mga grammar teacher. Pagka ang isang bagay ay inanimate o walang gender, mas maraming pagkakataong ginagamitan ng gender na feminine. Alam yan ng mga nag-aral ng grammar Inanimate object sometimes is personified in the feminine gender. Kasi diyan ang tinutukoy karunungan wala namang gender ang karunungan At kung titignan mo sa mga manuskritong Grego, mga matatandang manuskrito, ang karunungan ay Sophia. At como Sophia, merong rule ang grammar na las palabras que termina en a, nire-regard nila ito in the feminine gender. Kaya ginagamitan siya ng she at saka her. No? Ganon din ang bansang Pilipinas. No? Ganon din ang maraming bagay na inanimate. No? Yung genderless, most probably ang ginagamit nila, feminine gender. Pagka ang something na tinutukoy ay isang inanimate object, ginagamitan nyo ng ng feminine gender. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi si Kristo yung karunungan. Kasi kung titignan natin yung salitang si Kristo ay bato. Yun pong bato sa Grego rin, nagtatapos sa letrang A, regarded din as feminine gender Yung nasa Mateo 16-18. Pakinggan nyo, konting pag-aaral lang ito ng katotohanan, ng iba't ibang sangay ng karunungan. Hindi ka maililigaw ng mga palabo ng ibang mga iglesia. Ang sabi diyan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Sa Greek po yung ginamit sa salitang bato. Batong ito, pakilagay mo nga sa screen,
Kapatid na Daniel, pakibasa mo. Ito po ang Greek 4073, Petra. Feminine of the same as Greek 4074, a mass of rock, literally or figuratively rock. Ayan, rock po eh. Upon this rock, I will build my church. Di ba? Sinasabi nila, ang rock daw ay si Kristo. Eh sa original Greek, feminine yan eh. Upon this Petra, I will build my church. Kaya, kung ang sasabihin sa atin, yun daw karunungan doon ay feminine, kaya hindi si Kristo, eh itong bato na pinagtayuan ng iglesia, feminine din eh. Petra, iba kay Pedro, kasi si Pedro ay Petros. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Petros. At sa ibabaw nitong Petra, no? Eh si Pedro ba naman daw ang bato na pinagtayuan? Eh sinabi na nga eh, Petros siya eh. Iba yung Petros sa Petra. Mga intelligent students of the Bible, I'm inviting your meticulous attention about this. To the claim of the Catholic Church that Peter is the rock. No. In the very same verse of the Bible, I say unto you that thou art Petros, and upon this Petra, I will build my church. Iba po yung Petros kaysa sa Petra. Yung Petros masculine, si Pedro yon. Pero yung pinagtayo ang bato, Petra yon. A boulder of rock, a large rock. Fit to be a foundation. Si Peter, Petros, masculine, maliit lang siya. Maliit lang siyang bato. Pero yung pagtatayuan ng iglesia, Petra, na ang sabi sa Dictionary of Biblical Terms, Petra is a mass of rock, but it is in the feminine gender. Ngayon, dahil ba feminine gender yung Petra, hindi na pwedeng yan si Kristo. Sabi si Kristo raw yung bato na pinagtayuan ng iglesia. Di pumapayag kayo sa terminong feminine na iuukol din kay Kristo. Bakit pagdating sa karunungan ng Diyos na feminine din, kahit dahil hindi pa naman nagkakatawan tao, hindi pa naman kumukuha ng gender, nandoon siya sa rule na inanimate siya, wala siyang gender. Pag ginamitan ng she, tutol na kayo? Tutol sila sa isang bahagi, pero sa isang bahagi payag sila pagpabor sa kanila. Feminine din ang Petra, pero pumapayag sila si Kristo yon. Pagdating dun sa Sofia o karunungan, ayaw nila na yun ay si Kristo. Pag-aralan natin ngayon mga kapatid. Yung palang karunungan, bago lumikha ang Diyos ng kahit ano, kasama na ng Diyos yun. Samantalang hindi niya panililikha ang lupa. At ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang itatag niya ang langit, nandun ako. Nandun sa saan? Kasama siya ng Diyos sa isang lugar. Mamaya at liwanagin natin kung saan sila magkasamang lugar. Pero sinasabi ng karunungan, wala pa ang lahat ng nilalang, nandun na siya. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Sabi ng karunungan. Ngayon mga kapatid, tanungin natin, sino ba itong karunungan na ito ng Diyos? Si Kristo ito Kaya lang tutol nila, bate ka she. Dahil nga hindi pa nagkakatawan tao, kumakatawan pa sa isang bagay na inanimate, which is wisdom or Sophia, kaya ginamitan ng feminine gender. Pero nung magkaroon ng katuparan sa paliwanag ng mga apostol, ito palang karunungang ito, meron po lang ginawa ito kapatid na Daniel itong karunungang ito. Bago nangaral ang mga apostol, may ginawa ang karunungan. Sabi ng karunungan ng Diyos,
doon sa Lucas Kapitulo 11:49, ganito ang nakasulat. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Ano po ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Aba, ang nagsugo pala ng mga propeta at mga apostol, ang karunungan ng Diyos. Pwede nyo bang alisin sa Biblia yan? Ang nagsugo ng mga propeta at mga apostol ay ang karunungan ng Diyos. At sabi niya pang pinagpauna, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Yan. Sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo sa mga apostol at saka sa mga propeta sa Bagong Tipan? Sino yon? Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 10 at versikulo 1. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kaniyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya'y nagkanulo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Sino po ang nagsugo sa mga apostol? Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Sino po ang nagsugo? Ang Panginoong Jesus. Ang sabi kay Lucas, kung babalikan natin ng 11:49, ang liwanag, kapatid na Daniel, pakiulit mo. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sino nagsugo sa mga apostol at saka sa mga propeta ng Bagong Tipan? Si Kristo. Sino nagsugo? Ang karunungan ng Diyos. Di ang karunungan ng Diyos si Kristo? Na karunungan na hindi pa nagagawa ang anumang bagay, kasama na ng Diyos. Ang liwaliwanag nun mga kababayan, pwede ba itong tutulan ng basta tutul lang na, kumbaga, tutul kurdanon, tawag ng lola ko doon. Kumbaga, gutsinanggo, ang tawag ng lola ko ron. Basta makatuto lang. Ang nagsugo ng mga apostol, ang karunungan ng Diyos. Ang nagsugo pala ng mga apostol, si Jesus. Di si Jesus pala ang karunungan ng Diyos, si Kristo. At para patunayan yan, sa 1:24 ng unang Korinto, ito po ang sabi ni Pablo, pakinggan nyo. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos, sabi ng mga apostol, sigurado si Kristo Si Kristo ang, gumagamit ng definite article, ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo yung karunungan. Teka, hindi pa nga nagkakatawan tao. Yung karunungan kasi, Sophia, nag-e-end sa A. Ang trato doon sa grammar, pag ending in A, ay tinatawag yan na feminine gender.
Yan po dapat nating makita. Kaya yung Petra, feminine din. Ba't pagdating dito sa karunungan o Sofia, ayaw kayong pumayag na yan ay si Kristo? Pinaliliwanag na ng mga apostol na si Kristo ang karunungan ng Diyos. Yang karunungan ng Diyos na yan ang nagsugo ng mga apostol at propeta. Nag-e-exist yan, wala pang mundo. Ako ang karunungan, sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, bago ang mundo, nandun na yung karunungan. Tapos sa 24, sabi niya, ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala pang bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, while as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the depth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he gave to the sea his decree that the water should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, then I was by him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him. 31. Rejoicing in the habitable part of his earth. Meron palang mundo ang Diyos Bago pala nilikha ang mundo natin, meron ang mundo ang Diyos. Meron na siyang earth. Doon sila magkasama ng karunungan. Kaya, kung iisipin nyo mga kababayan, wala pa itong mundo natin, meron na itong karunungan. Ito na nga yung tinatawag ng Biblia na karunungan na nagsugo ng kanyang mga apostol at mga propeta. Itong karunungang ito ang ating Panginoong Sokristo ng magkatawan tao. Ang katunayan nito, ito po ang hindi naintindihan ng mga pastor sa ating panahon. Unang Korinto 2:6 hanggang 8. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O ano pa naman liwanag ang gusto nyo dyan? Sabi ng Apostol Pablo, nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga kapangyarihan sa sanlibutang ito, na ang mga ito nauuwi sa wala. Yung karunungan sa lupa, nauuwi sa wala yan Datapwat, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Na itong karunungang ito, hindi na pagkilala ng sino mang pinuno sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, di nila ipinako sa krus ang Panginoon ang kaluwalhatian. So ang karunungang ito
ay ang personification ni Jesus Christ. Na dahil hindi nila nakilala, pinako nila sa krus. Wala namang ibang pinako sa krus na karunungan kundi si Kristo Sabi ko, pagka itong liwanag na ito, hindi mo pa naintindihan, bulag ka talaga. Alam niyo yung bulag, mga kababayan, kahit gumawa ka ng spotlight, itapat mo sa kanyang mata, bulag pa rin yun, di pa rin niya makikita yun. Bulag nga pag hindi ka bulag, pumikit ka. Tapos pumikit ka sa maliwanag, nakakabanaag ka ng liwanag kahit nakapikit ka kung hindi ka bulag. Pero pagka bulag, talaga palang ang bulag, kahit tapatan mo ng spotlight, hindi nakakakita. Tinanong ko yung kapatid na bulag Kapatid, tingnan ko ito Tinanong ko yung flashlight. Tumingin ka nga kung may nakikita ka. Wala po. Okay, meron ako kung ilalagay kung may nakikita ka o baka may nababanaag ka. Sinindihan ko yung malakas na flashlight. Wala rin po, pareho lang. Sabi ko, talagang bulag. Kaya yung bulag, kahit na araw pa, ang patingnan mo, hindi niya rin makikita yun Wala siyang ideya na may maliwanag sa harap niya Kasi nga bulag, ganun ang mga pastor Pagka ang pastor bulag, kahit ano pang liwanag ng Biblia, ang pakita mo. Hindi rin maintindihan Pero nagbabaka sakali ako, baka yung mga nakikinig, hindi kayo bulag, makakita kayo. No? Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu, makita nyo na si Kristo pala ang karunungan ng Diyos. Umiiral na siya kasama ng Diyos, wala pa ang anumang nilalang sa mundo. He existed with the Father in the beginning of His way, before His works of old. And that is the person of the wisdom of God. Which wisdom is undeniably our Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo, dito sa puntong ito, mga kababayan, mga kapatid, ano yan napakaliwanag na si Kristo ay karunungan ng Diyos Wala pa ang mundo, nandun na siya At siya ang ginamit ng Diyos para likhain ang lahat ng bagay. Kasi lahat ng bagay niya nilikha ng Diyos, nilikha niya sa pamamagitan ng karunungan. Basahin natin ang isang talata ng Awit 104:24. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. In English it says, O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. In wisdom hast thou made them all. It is through the wisdom who is Christ that God created everything. He is not included in the creation. He is not a created being. He was possessed by the Lord in the beginning of His way, before His works of old, according to Proverbs 8:22. And that wisdom that the Bible tells us is the Lord Jesus Christ. The personification of that wisdom is the Lord Jesus Christ. The wisdom and the power of God according to the Apostle Paul in 1 Corinthians 1:24. But sadly, this truth in the Bible is not explained by other groups, like the Jehovah's Witnesses, that regard Jesus Christ as a created being, as a small God, and when He was on earth, He's just a man, no more, no less, according to the Jehovah's Witnesses. Isa sa maliwanag na paliwanag sa Biblia, si Kristo ay ang karunungan ng Diyos, na kasama na ng Diyos, wala pang nilalalang na kahit na ano. Kaya sabi ng awit, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ginawa mo silang lahat. Ang ipinanglikha ng Diyos sa lahat ng bagay ay ang karunungan. Ito rin yung tinatawag na berbo, na dahil sa Kanya ginawa ang lahat ng bagay.
1:1 hanggang 3 ng Juan, kapatid na Daniel. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang pakaliwanag, yung karunungan, yun din yung verbo, no? Verbo. Nang pasimula ang verbo ay sumasa Diyos. Sabi nung karunungan, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Sabi nung karunungan. Sabi naman ni Juan, nang pasimula siya ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos, kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos, hindi tao yan. Ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula sumasa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. All things were created through Him. Kaya tama sabi doon sa 104 ng awit, pagkasari-sari ng iyong gawa, Panginoon, sa karunungan ginawa mo silang lahat. 104:24. Lagay mo uli sa Juan 1:3. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, ng berbo o ng karunungan. Alinmang sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Nakita nyo mga kapatid? Kaya maliwanag ng Kristo yung karunungan, yun ang berbo, yan ang ipinanggawa ng Diyos sa lahat ng bagay. All things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Siya yung berbo. Ano ba yung berbo? Hindi ba yun pangalan ng Panginoon Kristo? Pangalan niya yun Basahin natin ang 19, Apokalipsis, versikulo 13. At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayan. Siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo. Ang kanyang pangalan, His name, ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Di ba si Kristo yan? Yung Verbo, pangalan yon. Pangalan yon ng isang person na nakadamit ng damit na winisika ng dugo. Sino yan? Sa 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kita nyo, si Kristo yan. Ang pangalan niya, ang Verbo ng Diyos. Yung verbo o salita na tinatagalog nyo, logos yun, logos sa Greek. Pangalan yung logos. Pangalan nyo ng isang person na nakadamit ng damit na winisika ng dugo. Ang kanyang pangalan tinatawag ang Verbo ng Diyos. Yung Verbo ng Diyos na yon, ang pangalan nung being na yon, ang pangalan Verbo ng Diyos, may iba pa siyang pangalan. Ano pang pangalan niya? Isang pangalang nakasulat sa kanyang hita, sa kanyang damit. Ang kanyang pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Napakaliwanag mga kapatid, napakaliwanag. Si Kristo yan Ang pangalan niya, Verbo ng Diyos. Ang ginawa ni Hocus Pocus, yun ang verbo, pag tinagalog, salita. Kaya yung salita na yun, wala pang kalagayan yun. Balak pa lang yun. Plano pa lang. Hindi pa umiiral. Yan. Walang kalagayan? Yung verbo, pangalan nyo ng isang kalagayan. Pangalan nyo ng isang person. Wala naman sa Biblia sinasabi na balak pa lang. Saan mo nabasang balak pa lang? Sinasabing ang wika ng pasimula, ang verbo sumasa Diyos. Wala pa raw kalagayan. Paano sumasa Diyos kung wala pang kalagayan? Kinokontra yan nung 1:2 ng Juan.
Sabi sa 1:2 ng Juan, ito rin ng pasimula suma sa Diyos. Di ando na siya. The same was in the beginning with God. Nasa Diyos, kasama ng Diyos. Sasabihin mo walang kalagayan. Nasa Diyos nga eh. Tapos, all things were made through Him. Lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya. And without Him, paano mo sasabihin ngayong walang kalagayan? Without Him was not anything made that was made. Lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Abay, kaya pala nagawa, nandun na siya. Sasabihin mo walang kalagayan. Lahat nga ng bagay ginawa sa magitan niya eh. Kaya nagkalangit, nagkalupa eh. Nauna pa siya sa langit at sa lupa eh. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. E di andun siya. Kung ano-anong pagliliko sa Biblia ang ginagawa ninyo. Sana magising na kayo. Matanggap nyo ng mali kayo na si Kristo ang karunungan ng Diyos, umiiral na bago pa nilikha ang lahat ng bagay. Siya rin yung berbo. Kasi compatible eh. Ang karunungan, salita na sinasabi yan ng Diyos eh. Nagsasalita ang Diyos ng karunungan eh. Yun ang personification ni Kristo. Umiiral na siya nun. Siya nga ang pinanggawa sa lahat ng bagay. Sasabihin mo, hindi pa siya umiiral, wala pang kalagayan. Nung sabihin ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Meron na bang salita o wala? Meron na. Kaya nga nagkaliwanag eh. Nauna yung salita kaysa sa liwanag. Kasi sabi ng salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Tapos sasabihin mo, wala pang Kristo. Wala pang karunungan ng Diyos. Nagkaliwanag na nga eh. Ang dahilan kaya nagkaliwanag, sinabi ng salita ng Diyos. Kaya nagkamundo, kaya nagkauniverso, sinabi ng salita ng Diyos. Yun na nga yung Kristong karunungan. Yun na nga yung salita na makapangyarihan. Yung Kristo. Yun ang karunungan na ipinanglikha ng lahat ng bagay. Basa, 11:3 ng Ebreo. Pakinggan nyo mga kapatid. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ano pat? Tatalastas natin na ang sanlibutan, ang universo, ang lahat ng bagay ay natatag sa pamamagitan ng logos o ng salita ng Diyos. Ang instrument para malikha ang lahat ng bagay ay ang karunungan. No? Kaya, yung karunungan, umiiral na yon. Sasabihin mo walang kalagayan. Nakakalikha na nga eh, tapos wala pang kalagayan. Ano ba naman yan? Maliwanag ba yun sa'yo, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Kaya nga po, ang liwanag naman ng nakasulat sa Biblia, sinasabi, o anumang bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Ang sabi po sa Juan 1:3. Kaya nga sabi niyo po, alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, o edi nandun na siya. Kaya nga po sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Mahirap na po itong baluktutin, kapatid na Eli. At diretsyon-diretsyon naman yung sinasabi dun sa 1:24 ng Korinto na sinasabi na siya ang karunungan ng Diyos. Sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ano po ito baon eh. Parang talagang maghahanap ka lang po ng paraan para baluktutin dahil diretsyong-diretsyo naman po yung sinasabi ng Biblia na suhetado nung lahat noong mga binasa nyo po, pinabasa ninyo ng mga talata, kapatid na Eli. Kasi pinapamalian po na si Kristo, hindi siya ang karunungan ng Diyos at hindi raw umiiral pa si Kristo nang ang Diyos ay gumawa ng lahat ng bagay. At umira lang si Kristo nung ipaglihi ni Maria. Nag-umpisa lang daw magkaroon ng Kristo nang ipaglihi ni Maria. Naku po naman kayo. I'm very sorry. Hindi ako nang aatake eh. Ang gusto ko lang ma-share sa inyo. Kung magliliwanag sa isip nyo, salamat sa Diyos. Kung hindi naman,
wala tayong magagawa. Pero maliwanag sa Biblia, ang Kristo ang karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos nang pasimula ng kanyang lakad. The Lord possessed me in the beginning of His way. Kasama na siya. He is there with the Lord in the beginning of His ways, before His works of old. In eternity, He existed with the Father. That's why, revelations of the Lord Jesus Christ, papakita ko po sa inyo kung loloobin. Ang mga revelation ni Kristo. Kasi, sabi niya, ang makakakilala sa Kanya at sa kasama, yung pagpapahayagan niya. Alamin natin ang mga pahayag ni Kristo na nagpapatunay na wala pa ang lahat ng bagay, nandun na siya. No? Wala pang creation, nandun na siya. Na siya ay kasama na ng Ama, magkausap na sila, etc., etc. Mamamangha kayo sa mga talata, mga kababayan. Salamat po sa Diyos sa inyong pagtitiyagang makinig, pagpupuyat gabi-gabi, at aasa po kami, sasamahan nyo kami all throughout. Salamat.